Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today's episode is going to be exciting dahil dito sa aking Araroma bougainvillea variety na naglabas ng variegation sa kanyang dahon. Araroma is a green leaf variety kaya nakakagulat nung nagkaroon siya ng bagong usbong na mga sanga and ang lumabas ay variegated. Not totally variegated but yes, may variegation pa rin. Kaya naman for today's episode ay ipopropagate ko siya through grafting and let us see if ang lalabas pa rin ay variegated na dahon or balik sa dating green leaf. And ayan guys, yung puputulin ko ay magtitira ako ng 2 variegated leaves kasi i-monitor ko naman ito if maglalabas siya ng variegated na dahon din. So 2 yung i-monitor ko, yung grafted scions and yung naiwan sa mother plant. Ito yung reason kaya ako nasabing exciting itong episode na to kasi may bago tayong Araroma na variegated. Kaya naman tara at samahan mo akong mag-graft ng Araroma bougainvillea variety na soon and maging successful ay magiging variegated Araroma. And by the way guys, ang gagamitin kong rootstock ay yung mga tinanim kong mga malalaking cuttings that was uploaded last February pero tinanim ko siya last December ata. And pwede nyo din yun i-watch guys para makita nyo kung paano ko tinanim itong mga cuttings na ito. And nakakatuwa kasi hindi ko na kailangan pang bumili ng mga rootstock kasi ang mahal-mahal nila ngayon. Halos same price na ng top rare na bougainvillea variety. Kaya nagtanim na lang ako and this is my tipid tip. And itong variety ng RS ko pala ay si Rainbow Flame na sobrang hitik ngayon sa bulaklak. Ipapakita ko sa susunod na mga uploads ko yung flowers niya and paano siya sobrang ganda at sobrang dami ng flowers. And tapos, madali din pala itong mabuhay ang Rainbow Flame na variety unlike yung ibang flame series like yung King Opal and Ruby Flame. Ganon. Apakahirap nilang buhayin sa rooted. And since nabuhay na itong mga RS ko at nagkaroon na ng mga sanga, ang ginawa ko ay tatanggalin ko ang mga yon para walang kaagaw yung sayon na idudugtong. And sa pagtanggal naman ng pangit na area ng cuttings, ginamitan ko naman ito ng malaking cutter. And nakakagaan din ng life pag may ganito kang mga equipment. Mas napapadali ang buhay. Lately, ang dami ko ding tools na nabili. Napabili din ako ng portable chainsaw, though meron ako ng maliit na manual chainsaw. And after nating matanggal yung not okay na part, lilinisan naman natin yung di maayos na area gamit ang blade. And just be careful lang sa paggamit ng blade kasi isang kamali mo lang ay pwede kang masugat. Nangyari na yan sa akin before, nahiwa yung isa kong daliri nung nagagraph ako ng adenium and sobrang sakit pero tuloy pa rin ang grafting. And by the way guys, si Araroma is a purple colored bougainvillea flower and yung distinct sa kanya is may scent siya. And kaya din siguro siya tinawag na Araroma kasi may aroma siya. Yung scent ng Araroma is mild lang and hindi naman siya yung sobrang bango like sa mga orchids na mabango talaga. And sa mga mababangong bougainvillea, there are 2 varieties na may scent. Una itong si Araroma and yung next naman si Sentada. And sa collection ko sa aking mini garden, meron na akong Sentada pero di pa lang siya nagbo-bloom now. After ma-ready yung RS, ikat naman natin yung scions na ating i-graph. Mga more than 5 scions din ang makukuha ko siguro dito sa cutting ng Araroma. And yung pag-cut ko is nag-iiwan ako ng 2 to 3 nodes para mas marami akong makuha na scions. And more chances of winning din pag marami akong mag-graph. And kasi hindi naman palaging 100% ang success rate natin pag nag-graph ako, may mga namamatay din at hindi talaga nabubuhay. Tapos I check online and wala pa talagang variegated Araroma, but of course I am not saying na this could be the first
kasi baka meron naman na pero hindi pa lang talaga lumalabas or nilalabas. And isa sa theory ko or presumption ko kaya naging variegated yung leaves ni Araroma dahil siguro katabi niya si Queen Sirikit. And based sa napansin ko, almost same sila ng variegation ng dahon. May ganun ba guys na na-adapt niya yung dahon ng mga katabi nilang bougainvillea? Ginagaya ba nila yung environment or yung paligid nilang variety? And I don't know kung ganun nga, pero let me know if may ganung case or scenario talaga. At bago tayo magpatuloy and while nag-graph ako ng Araroma variegation na leaves and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko kagaya ngayon about bougainvillea grafting. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. So sa grafting, and by the way, this is called top graft. So ang gagawin ko is ikakat ko yung up to the skin ng RS lang. Yung malambot na part lang and wag yung pinakagitna. Tapos yung paglalagay ng sayon is doon ko lang sa gilid nilalagay. Well, ginaya ko lang din sa mga nag-graft talaga or sa mga expert talaga. Well, di naman ako expert na sa grafting pero natuto lang din ako and thanks to sa mga teachers natin dyan sa grafting. After naman nating ilagay yung sayon and after din mabalutan ng grafting tape, pwede na nating ilagay yung plastic. Yung plastic cover ay nabili ko lang din sa Shopee and gusto ko siya kasi makapal. Yung kapal nito ay ata ay nasa 0.002 and yung size naman is 3x5 or 3x6. Tapos mura lang ko siya nabili guys. Kung i-compare ko sa dating plastic na gamit ko and yung plastic ng yellow, sobrang layo at tihamak na mas maganda itong bagong nabili ko. Hindi siya madaling mabutas at hindi madaling mapunit. And ginagamit din ata ito sa pagplastic ng mga adobong mani na tinitinda sa labas. Diba sabi ko sa mga previous episodes ko na ang isa sa priority ko na varieties ng bougainvillea ay yung variegated yung dahon. Most especially yung mga old varieties. Sobrang gandang-ganda kasi ako sa mga variegated na dahon dahil kahit na hindi blooming season, parang flowering na din ang dating. Tapos ngayon guys, aside sa old varieties na variegated, ang dami ding super top rare o mga bagong variegated na top rare. Isa sa mga ina-eye ko na variegated top rare ay si Golden Raw. And aminin nyo, ang ganda ni Golden Raw kahit na green leaf lang. Kasi yung green leaf version niya, sobrang ganda na, how much more kaya pag variegated naman yung dahon niya. Hindi ko lang mabili now kasi napakamahal at parang kapresyo na niya ang isang sakong bigas. And this one is small grafted pa and one sayon pa. Kaya aantayin na lang natin na bumaba. Tapos andyan din sa variegation na dahon ay si variegated Maharani. Naku, isa pa ito sa napakamahal. Di na ata ito bumababa ang presyo, same pa rin ang taas until now. And yung isa pa sa inaabangan ko ay si variegated Foxtail Yellow. Isa din ito sa pinakamahal ngayon, pero ang ganda naman kasi kahit yung green leaf lang nito, sobrang ganda na. Andyan din yung variegated na U. Evans. Ang si U. Evans is an old variety kasi green leaf siya. Pero now, nagkaroon na siya ng variegated version and sobrang mahal din. And we are down to our last RS and tatapusin ko lang ito at huwag kayong bibitaw hanggang dulo. Kaya naman patapusin nyo na ang video na ito. And after natin mag-graft, babalikan natin ito after 2 weeks and let's see if may pagbabago or nabuhay ba
or naging 100% successful ba. Kaya stay tuned guys and see you after 2 weeks or so. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!